Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga taga Binyan Laguna, Joel Garcia Jr., John Name Garcia, Mary Ann Salcedo, at Joel Garcia, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1706. Sa kabila nito, tahimik sina Brian at Tamara. Si Denzel Washington ng Mordo ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Nagawa niyang mabuhay sa mga nangungunang kapangyarihan, at sa pamamahala niya sa Paramount ay isang testamento sa kanyang katapangan. Kapatid na Denzel, nang makita ni Brian na ibinaba ni Denzel ang arrow, agad siyang humakbang at nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Denzel. Narinig kong lumabas ka upang makipagkumpetensya sa archery master ng Island Nation. Sa paghusga mula sa iyong pagganap ngayon, dapat mong talunin ang tinatawag na archery master, tama? Nagdududa ako na mayroong sinuman sa Mordo na maaaring makipagkumpetensya sa iyo. Walang pakialam si Denzel. Ang payo mula sa iba ay maaaring makatulong upang malampasan ang mga pagkukulang ng isa. Bagaman ang pamana ng mga taga-Islanders ay hindi kasing ganda ng mahusay na bansa ang kanilang mga kasanayan sa pagpatay ay nakarating na sa rurok pagkatapos ng 1,000 taon ng pag-unlad. Bagaman ang aking mga kalaban sa archery ay tunay na masters, nararamdaman ko pa rin na hindi ito sapat. Nabalitaan na mayroong isang sword saint sa Island Nation. Sana, makakakuha ako ng isang pagkakataon upang magkaroon ng isang tugma sa kanya sa isang araw. Kinwestiyon ni Denzel si Brian, well, ano ang bagay? Bakit ka lumapit sa akin ng umaga? Kapatid na Denzel, nasa Paramount ako kagabi at may nag-utos sa aking daliri na putulin. Nais kong ipaghiganti mo ako. Malamig ang mukha ni Brian. Siya ay nasa Mordo ng maraming taon, at natapakan ng walang awa ang marami. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatanggap ng pagtatapos. Sa kabila ng nangyari kagabi, hindi niya natutunan ang kanyang aralin at binalak na humingi ng tulong sa kanyang paghihiganti laban kay Harvey. Young Master Hall, dapat mong malaman na nasa utang ako dahil sinumpa kaming mga kapatid. Noong nasira ako dati, tinulungan mo ako upang hindi ako mamatay sa mga lansangan. Ngunit kahit gaano kalaki ang isang utang, magkakaroon ng isang araw na mauubos ito. Sa palagay mo ba ay magagamit mo ang kabaitan na iyon at humingi ng tulong sa akin ng walang katapusan? Sa mga nakaraang taon, nakatulong ako sa pag-clear ng lahat ng iyong mga gulo. Maraming mga bagay na hindi ako mahilig gawin. Halimbawa, ang mga problema na pinukaw mo sa paninibugho lamang. Kung patuloy mong ginagawa ito, hindi ka lamang ang maging kahihiyan. Kasama rin ako. Naiintindihan mo ba? Tutulungan pa rin kita sa ngayon, at marahil kahit bukas. Ngunit isang araw, mapapagod ako sa mga bagay na walang kabuluhan. Pagdating ng oras, hindi na kita papansinin. Kaya kung hihingi ka ng tulong sa akin, gamitin ang iyong ulo at mag-isip ng maayos kung sulit ang problema o hindi. Kung sinasayang mo ang iyong mga pabor sa mga bagay na hindi ka pakipakinabang, maaari mong mawala ang pagkakataon para sa akin na mailigtas ang iyong buhay sa isang araw. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Tinitigan ni Denzel si Brian na may malamig na tingin. Ang sulok ng mga mata ni Brian ay kumibot. Nauutos siya, nakuha ko ito, Brother Denzel. Hindi ako hihingi ng tulong sa iyo para sa hindi gaanong mahahalagang bagay sa hinaharap. Tinapik ni Denzel ang balikat ni Brian. Ang kanyang tono ay magaan at banayad. Ayos lang. Dahil kapatid mo ako, nais ko lang sabihin sa iyo na kailangan mong maging malakas at nangingibabaw. Kung nakasalalay ka sa akin para sa lahat, kung gayon ano ang mabuting dadalhin mo sa akin. Ngunit kukunin ko ito sa oras na ito. Sabihin mo sa akin, kung sino ang nangbubuli sa iyo. Ang kabilang partido ay hindi rin nag-abala sa pagpapakita sa akin ng anumang paggalang. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Denzel ay nakakamatay. Maaari niyang turuan si Brian ng isang aralin, ngunit ang ibang mga tao ay walang karapatang gawin iyon, walang alinlangan. Ang mga hindi iginagalang si Brian ay tinatapakan din ang kanyang karangalan.
Huminga ng malalim si Brian at mabilis na nabawi ang kanyang emosyon. Brother Denzel, ito ang nangyari. Isinalaysay niya kay Denzel kagabi sa hindi kapanipaniwala na serye ng mga kaganapan. Tinapos niya ang kanyang kwento sa isang napakaraming tala. Brother Denzel, hindi ito wala akong magawa. Ngunit ang brat na iyon ay tiyak na may ilang mga kakayahan. Kahit na ang iyong numero 1 underling, si Big Fly, ay halos mamatay sa kanya. Sa huli, ginawa niya pa rin si Big Fly na masira ang aking daliri. Brother Denzel, sigurado ako na ang ibang partido ay hindi ka bibigyan ng mukha. Dapat kang mamuno sa hustisya para sa akin. Saan nagmula ang ibang partido? Sinulyapan ni Denzel si Brian, na labis na napahiya. Dahil siya ay nang-ahas na pukawin ang problema sa Paramount, dapat mayroon siyang ilang uri ng background, di ba? Kumibot ang mga talukap ni Brian. Batang Master Washington, nasuri ko na ito kagabi. Ang ibang partido ay walang background, isa lang siyang security guard na may mahusay na kasanayan. Nagdusa rin si Brother Big Fly kagabi. Natatakot ako na ang mga bagay ay magiging mahirap kung ang bagay ay tumaas, kaya hindi ko pinayagan ang aming mga kalalakihan na kumilos. Gayun din, nandoon si Miss Walker. Hindi namin maaaring gamitin ng random ang kanilang mga armas. Iyon ang dahilan kung bakit ang brat na iyon ay sobrang arrogant. Umupo si Denzel sa round-back armchair sa sulok. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang paghigop ng tsaa at sinabi, kailangan mo talaga akong lumabas para sa isang bagay na walang kabuluhan. Hindi mo ba hayaang patayin ni Big Fly ang brat na iyon? Kung sino man ang brat na ito, siya ay isang maliit na security guard lamang. E paano kung magaling siya? Ang background ng pamilya, kapangyarihan, enerhiya, at kayamanan ay lahat, hindi mahalaga kung gaano kahusay o malakas ang security guard na ito, may daan. Daang mga paraan upang patayin siya, gayunpaman, talagang nais ni Brian sa kanya, si Denzel Washington, na marumihan ang kanyang mga kamay para sa isang security guard lamang. Ano ang isang biro? Medyo awkward ang ekspresyon ni Brian. Ang kanyang tingin ay nahulog sa kay Tamara, kung hindi sila tutulungan ni Denzel, hindi nila mabawi ang kanilang teritoryo. Nag-isip sandali si Tamara at biglang sinabi, Young Master Washington, hindi ito si Young Master Holt ay walang kakayahan. Nakita mo, ang bagay na ito ay nagsasangkot kay Miss Walker. Niloko niya habang naglalaro ng mga card at pinilit si Miss Walker na maging pansamantalang kasintahan niya. Hinawakan pa niya ang baywang niya. Bas again. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, agad na dinurog ni Denzel ang teacup sa kanyang kamay. Hindi nagmamalasakit si Denzel sa mainit na tsaa. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita ng may interes, talagang nang-ahas siyang pilitin si Miss Walker na maging kasintahan niya. Hindi ba niya alam na si Miss Walker ang babaeng gusto ni Prince Jean? Sinisi ni Brian, Brother Denzel, sa palagay ko ay wala siyang pakialam kahit alam niya ito. Isa lang siyang probinsyano. Paano niya malalaman ang kahalagahan ng pamagat ng prinsipe? Sa palagay ko nahuhumaling siya kay Miss Walker. Kaya, niloko niya habang naglalaro ng mga card upang makuha si Miss Walker. Mayroon bang anumang hindi niya magagawa? Brother Denzel, si Miss Walker ay pinahahalagahan ni Prince Jean. Kung hayaan nating mapakinabangan si Miss Walker ng isang hindi gaanong mahalagang security guard, natatakot ako na baka hindi tayo makapag-alok ng kastiya siyang paliwanag kay Prince Jean pagdating niya mula sa Walsing. Kung nangyari iyon, ang brat na iyon ay hindi lamang ang magtatapos sa tragically. Maaari rin tayong akusahan. Nagdagdag si Tamara ng mas maraming gasolina sa apoy. Oo, tama iyon. Maaaring tanungin ng brat na iyon si Miss Walker para sa isang petsa ngayon. Hindi natin siya papayagan na magtagumpay. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Tamara. Isang ideya ang nag-pop sa isip ni Brian. Mabilis niyang sinabi, Brother Denzel, paano ito? Gagawin ko. Bigyan mo ako ng ilan sa iyong mga kalalakihan.
Ipinangako ko na papatayin ko ang brat na iyon at hayaan siyang lumangoy kasama ang mga isda. Tinapik ni Denzel ang mukha ni Brian at sinabi ng walang pakialam, "Hindi ka ba naiiba ng isang beses? Hindi mo ba maiisip ang iba pang mga paraan maliban sa pakikipaglaban at pagpatay? Maaari mong gamitin ang iyong utak kapag gumagawa ng anupaman." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ilang sandali ay natigilan si Brian, hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ni Denzel. Nagpatuloy si Denzel, si Miss Walker ang babaeng gusto ni Prince Jean. Kaya, dapat tayong gumamit ng mga espesyal na paraan kapag nakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Ang brat na iyon ay pinahihirapan ka ng lantaran, at naisip mo lamang na papatayin siya. Ang iyong plano ay masyadong simple. Kung nalaman ni Kate, mas magiging hindi siya masisiyahan kay Prince Jean. Si Kate ay nagmula sa sangay ng Lungmen. Ang Lungmen ay ang harap ng pamahalaan sa mundo ng mga underworld. Binibigyang diin nila ang hustisya at katapatan. Ang isa sa mga kadahilanan na tumanggi si Kate na tanggapin si Prince Jean ay dahil naramdaman niya na si Prince Jean ay isang kontrabida na kumikilos ng malupit. Kaya kung ang bagay na ito ay dapat gawin, hindi ito magagawa ng malinaw na malilim na paraan. Hindi, mas mainam na sirain siya sa publiko, naisip ni Denzel, at pagkatapos ay sumabog sa isang mapanlinlang na ngiti. Hindi ba magaling ang brat sa pakikipaglaban? Kamakailan lamang, hindi ba nagsanib sina Aidan Bauer at Rachel Hardy upang lumaban-laban kay Deputy Leader Walker? Maghanap ng isang pagkakataon upang hikayatin si Harvey upang maging manlalaban ni Deputy Leader Walker. Mas mainam na patayin si Harvey habang nakikipaglaban kay Rachel. Hindi ba mas kawili-wili ito? Oo. Naiintindihan namin. Nagpalitan sina Brian at Tamara at patuloy na tumango. Tulad ng inaasahan mula kay Denzel, hindi niya kailangang gumamit ng puwersa upang wakasan ang sinuman. Sa katunayan, maaari niyang patayin si Harvey sa kanyang mga salita lamang. Sinabi ni Brian, "Brother Denzel, papalakpakan ko ang iyong mungkahi. Ngunit kung ang brat na iyon ay napakagaling kaya talunin niya si Rachel." Hindi sinabi ni Denzel, si Rachel Hardy ang numero 1 alagad ng sangay ng Lungmen. Kahit na ang isang katulad ko sa halip ay natatakot sa kanyang mga kasanayan. Paano siya matalo ng isang security guard? Kahit na matalo talaga siya ay isang tagalabas. Kung siya ay mabilis na namamagitan sa panloob na salungatan ng Lungmen, tiyak na siya ay mamatay. Oo. Brother Denzel, marunong ka talaga. Agad na si Brian ay naintindihan na ito ay isang mahusay na diskarte. Hindi mahalaga kung gaano kahusay si Harvey, ang kanyang kapalaran ay selyado na. Mahinahong ngumiti si Denzel. Tulad ng malapit na niyang hilingin sa lahat na umalis, bigla niyang naisip ng isang bagay. Sigurado ka bang ang brilyante ay kasama ng brat na iyon? Oo. Inilagay ko ito sa kanyang bulsa, sinabi ni Tamara. Naging madilim ang mukha ni Brian. Binibigyang pansin ko ang kanyang paggalaw sa buong oras. Wala siyang pagkakataon na itapon ito, ngunit hindi matagpuan ang brilyante. Kung hindi, papatayin namin siya kagabi. Nagmuni-muni ulit si Denzel. Hindi niyo rin ito nalaman sa pamamagitan ng mga CCTV. Ang mga lugar na hinanap namin ay nasa mga blind spot ng CCTV, ganoon. Pinahigpit ni Denzel ang kanyang mga mata. Kung iyon ang totoo, kung gayon ang brat na ito sa halip ay kawili-wili. Pumunta at makitungo sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagpunta si Prince Jean sa Walls Inn upang tulungan si Deputy Leader Walker na maging chairman ng sangay ng Lungmen. Kapag nagtagumpay siya, ilalabas niya ang kanyang mga plano na pakasalan si Miss Walker sa CEO Walker. Hindi ka dapat gumawa ng problema. Kung hindi, lahat tayo ay magdurusa. Sina Brian at Tamara ay sinaksak si Denzel ng magalang na hitsura. Kung maayos nilang ayusin ang mga bagay sa oras na ito,
maaari pa nilang mapabilib si Prince Jean. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay tiyak na bihirang. Excited, at mabilis silang nagpunta upang gumawa ng mga pag-aayos. Sa Villa 1 sa Fragrant Hill, si Cynthia ay nakasuot ng isang pares ng pantalon, nakaupo sa bar sa sala. Kaninang umaga, may malinaw siyang layunin. Mayroong isang bagay na kailangan niyang tanungin sa lahat ng gastos. Pinahihit ni Harvey ang kalan. Cynthia, dapat ba akong magluto ng pansit para sa iyo? Hindi ako makakain. Ngumuso at nagpatuloy si Cynthia, wala ka nang ipinaliwanag sa akin. Ano ang kaugnayan sa pagitan mo at ni Kate Walker? Nais mo ring maging girlfriend mo siya. Hindi ka ba natatakot na malaman ng aking kapatid? Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo at sinabi ng mahina, tumigil sa pakikialam sa mga gawain ng mga may sapat na gulang, maliit na bata. At kung patuloy kang nakaupo sa bar, kakalag ka rin kita pababa at paluan ka sa puwet. Wala kang sinasabi sa akin. Kapatid na lalaki, mayroon bang anumang bagay sa pagitan mo at ni Kate Walker? Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, magtitiwala ka ba sa akin kung sasabihin kong wala? Tumango agad si Cynthia, oo, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang talagang nangyayari. Kung hindi, hindi ako makaramdam ng katiyakan. Kung hindi mo sinabi sa akin, sasabihin ko sa aking mga magulang at kapatid ko. Malapit na sila sa Mordo. Sa tingin mo ba talaga dahil lang malayo ang Mordo, hindi ka nila makontrol? Ang mga salita ni Cynthia ay nagbibigay ng sakit sa ulo ni Harvey. Bumantong hininga siya at sinabi, okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit kailangan mong manampa na itago mo ito bilang isang lihim. Nanunumpa ako. Natuwa si Cynthia na halos ibitin niya ang kanyang dila. May tiyag ang sinabi ni Harvey, ang isa sa mga layunin na nagpunta ako sa Mordo sa oras na ito ay upang isama ang sangay ng Longmen. Ang sangay ng Longmen, ibig mong sabihin, ang Longmen ng pamilyang Walker. Ang isa kung saan ang ama ni Kate Walker ay ang pinuno ng representante. Iyon ang isa, sinabi ni Harvey. Nalutas ko ang kalahati ng bagay na ito, ngunit ang ama ni Kate ay isang matigas ang ulo na matanda. Tumanggi siyang sumunod. Kaya, magsisimula ako sa kanya at tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa sangay ng Longmen. Tulad ng para sa mga detalye, ang isang maliit na bata, hindi mo kailangang malaman. Sa madaling sabi, kumilos ng maayos at manatili sa villa ng ilang araw. Huwag pumunta kahit saan. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na nagbabala si Harvey. Okay, si Cynthia sinabi ng masunurin. Ang kalahati ng kanyang galit ay nawala nang marinig niya na walang namagitan kina Harvey at Kate. Oh, tama. Narinig ko ang sinabi ng aking kapatid na siya ay makikipagkita sa isang matandang ginang mula sa pamilyang Jean pagdating niya rito pagkatapos ng kanyang pagsulong. Ang matandang ginang na ito ay may mataas na katayuan sa mga jeans. Sa kanyang suporta, ang aking kapatid na babae ay maaaring mahigpit na hawakan ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Kaya, binigyan ako ng aking kapatid ng isang gawain. Nais niyang pumunta ako sa Antigang Merkado upang makahanap ng isang regalo. Kapatid na lalaki, sasama ka ba sa akin? Okay, walang problema. Pumunta tayo at tingnan kung kailan tayo malaya sa 2 araw na ito. Tumango si Harvey. Ito ay isang maliit na bagay, pagkatapos ng lahat. Ang pagpapanatili kay Cynthia sa lugar na ito ay hindi niya maunawaan. Hindi rin siya masunurin. Sa pamamagitan ng paraan, kapatid na lalaki. Kung nais mong gumamit kay Kate upang makitungo sa Longmen, mayroong malaking problema na naghihintay sa iyo. Sinabi ni Cynthia, bilang isang pag-iisip na tumawid sa kanyang isipan. Anong problema? Walang pakialam si Harvey. Kabanata 1710. Si Lucas Jean, syempre. Sinabi ni Cynthia. Medyo sumimangot si Harvey. Si Lucas Jean, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo. Oo siya. Narinig ko na siya ay isang panatiko na manliligaw ni Miss Walker.
Ang lahat ng mga kalalakihan na nagsikap na lumapit kay Miss Walker ay inaalagaan niya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit si Miss Walker ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. Kapatid na lalaki, dahil malapit ka kay Miss Walker, hindi maging mabait sa iyo si Prince Jean. Ngumisi si Harvey, walang pakialam. Mas mabuti kung hindi niya ako tinatrato ng mabuti. Pagkatapos, makakahanap ako ng isang pagkakataon upang sirain siya. Ang iyong kapatid na babae ay hindi haharapin ang mga problema kapag nagtatrabaho sa Mordo. Kung hindi man, ang mga jeans ay palaging pipigilan siya mula sa itaas. Na nakakapagod ng mabilis. Inaasahan ko na ang iyong kapatid na babae ay maaaring umunlad at lumago pagdating niya sa Mordo, kung hindi pipigilan ng ibang tao. Si Cynthia ay natigilan ng ilang sandali. Hindi niya malalaman kung ito ang pangwakas na layunin ni Harvey, o ang mga bagay ay sapalarang inilatag para sa kanya. Bigla, nag-vibrate ang kanyang telepono. Habang nakikipag-usap siya sa telepono, ang kanyang mukha ay lumubog sa isang nagdududa na hitsura. Okay, susubukan ko ito. Matapos mag-hang up, lumingon si Cynthia kay Harvey. Kapatid na lalaki, dumating na ang iyong problema. Nasimangot si Harvey. Oo, tumawag lang si Sister Ebony ngayon. Sinabi niya na sinabi ni Brian na labis nilang sinasalamin ang kanilang mga pagkakamali matapos na umuwi kagabi. Kaya, nagpasya silang makilala ka ng personal upang humingi ng tawad sa iyo. Ngunit habang sinasabi ang isang kasabihan na, ang weasel ay pupunta upang bigyang pansin ang hen. Sigurado ako na mayroon silang masamang hangarin. Pupunta ka ba, kapatid na lalaki? Nagtanong si Cynthia ng may pag-asa, sabik na manood ng kasiyahan. Mahina ang sinabi ni Harvey, kung tumanggi akong pumunta, sasang-ayon ka ba? Siyempre hindi, sinabi ni Cynthia sa isang nagbabantang paraan. Kapatid na lalaki, hindi mo ba sinabi na lumapit ka kay Kate upang malutas ang mga problema ng Longmen? Ang lugar na inayos nila para sa atin ay ang Budokan ng sangay ng Longmen. Kung nahulaan ko ng tama, malamang na inayos nila ang ilang mga masters upang labanan ka. Kapatid na lalaki, kailangan mong sakupin ang pagkakataon at mabilis na malutas ang mga problema. Ayokong makita ka sa paligid ni Kate. Si Cynthia ay may kumpletong tiwala sa kanya. Naranasan din niya na dumaan sa maraming paghihirap kay Harvey. Natatakot siya na maaaring mag-spark sa pagitan nina Harvey at Kate kung patuloy silang nasa paligid ng bawat isa. Kung nangyari iyon, magiging mahirap. Wala ang kanyang kapatid. Kaya, kailangan niyang maging responsable at alisin ang lahat ng posibleng pag-iibigan sa kawalan ng kanyang kapatid. Ang paglutas ng kanyang mga problema ng mas mabilis ay isa rin sa mga magagandang paraan upang maalis ang mga pag-iibigan. Ang Budokan ng Longmen. Nasimangot si Harvey. Maya-maya, tumawa siya at sinabi, okay, umalis na tayo at tingnan. Sa halip na magmaneho ng kanyang Lamborghini, sumakay si Harvey ng taxi at sumama kay Cynthia. Matapos ang kalahating oras, dumating sina Harvey at Cynthia sa lugar ng estuaryo na nakatuon sa pagtatatag ng Budokan. Ito ay isang tahimik na lugar, na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Napapaligiran ito ng mga makaluma na gusali. Maraming mga budokans, boxing gym, at dojos din. Ang pinakatanyag sa kanila ay natural na Longmen's Budokan. Kabaligtaran ito ay isang sinaunang patio, na puno ng kagandahan ng Island Nation, ang Shindan Way. 3 salitang Tsino ang isinulat sa gate ng pasukan ng patio. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na gagawin niya talagang nasa dojo ng Shindan Way, isa sa 6 na paaralan ng martial arts ng Island Nation. May kasabihan, ang mga opponents ay laging nakakatugon sa isang makitid na landas.